Sinampal siya. Ini minsan, kundi 2 beses. Hanggang pumutok ang kanyang labi sa gitna ng marangyang handaan. Habang ang sariling asaway, tahimik na umunguya ng baka na para bang nanonood lang ng palabas. Sa harap ng mga kamag-anak, isa lang siyang manugang na dapat marunong yumuko, tumahimik at magpasalamat sa bawat mumo ng respeto. Mahina, walang boses, walang silbi. Iyon ang tingin nila sa kanya. Pero habang pinupunasan niya ang dugo sa bibig at pilit nilulunok ang hiya, may isang desisyong matagal nang nakaabang. Dahil sa likod ng babaeng akala nilang wasak, may isang lihim na kayang burahin ang lahat ng pagmamayabang nila. Ang tunog ng kristal na baso at kubyertos ang unang sumalubong kay Mara pagpasok niya sa marangyang function hall ng isang 5-star hotel sa Ortigas. Matingkad ang ilaw ng mga chandelier, nagbabanggaan ang halakhakan at mahihinang bulungan, at humahalo ang amoy ng mamahaling pabango sa bagong lutong pagkain. Sa gitna ng ingrandeng selebrasyon, biniyag ng anak ni Bianca, kapatid ng kanyang asawa, parang may isang pader na nakatayo sa pagitan ni Mara at ang lahat ng tao sa loob. Nag-iisa siyang umupo sa mesa malapit sa gilid. Walang katabi, walang nag-aabot ng upuan, walang nag-alok ng tubig. Para siyang bisitang napadpad sa maling handaan. Yan na ba yun? Bulong ng isang tiyahin sa di kalayuan. Sapat ang lakas para marinig ni Mara. Akala ko mas presentable. Sagot ng isa sabay tawa. Buti nga sa kanya. Singit naman ng isa. Kala mo kasi kung sino. Hindi tumingin si Mara. Sanay na siya. Sa tuwing may okasyon sa pamilya ng asawa niya, palaging ganon. Mga matang sumusukat, mga dila na halatang manlait. Huminga siya ng malalim at inayos ang laylayan ng suot niyang simpleng bestida. Hindi to bago, pero malinis. Hindi rin ito mamahalin, pero desente. Katulad ng buhay niya, hindi marangya, pero pinaghirapan. Sa kabilang dulo ng hall, abala naman si Adrian, ang kanyang asawa. Nakapaligid sa kanyang mga pinsan at kaibigan. May hawak na baso ng alak, tumatawa ng malakas. Palipat-lipat ng mesa na parang siyang host ng okasyon. May mga babaeng humahagikik sa bawat biro niya. Minsan napapatingin si Mara sa kanya. Umaasang magtatagpo ang mga mata nila. Pero sa tuwing mangyayari iyon, iiling si Adrian o di kaya iiwas ang tingin. At saka muling tatawa. Pa-picture tayo! Sigaw ng isa. Adrian, dito ka! Isa pa. Cheers! Ni minsan hindi siya tinawag. Ni minsan, hindi tinanong kung okay lang ba siya. Dumating ang mga pagkain. Isa-isang nilapag ng mga waiter ang mga plato sa bawat mesa. Sa mesa ni Mara, huling dumating ang potahe. Isang maliit na hiwa ng isda at kanin. Sa mesa ni Adrian, naglalakihan ng steak. May kasamang alak na halatang hindi mura. Habang kumakain, napalingon si Mara sa gitna ng hall kung saan buhat ang cake para sa binyag. Malaki, puti, may gintong detalye. Napangiti siya ng bahagya, hindi dahil masaya siya kundi dahil may alam siyang hindi alam ng karamihan. 3 linggo bagong okasyong to, halos umiiyak si Bianca sa telepono. Ate Mara, pasensya na, kapos talaga kami. Gusto sana ni Mama bongga pero magkano kulang? Tahimik na tanong ni Mara noon. Down payment pa lang sa reception, malaki-laki. Hindi na nag-isip si Mara. Siya ang nagbayad ng down payment sa reception. Siya ang nag-abono sa dagdag ng dekorasyon. Siya ang nag-asikaso sa coordinator. Lihim, tahimik. Ayaw niyang mapahiya si Bianca. At lalong ayaw niyang magkaroon ng gulo. Ngayon, habang pinapanood niyang pinupuri ng mga kamag-anak si Bianca at si Doña Celia, ang biyanan niyang kilala sa angking yabang at pangis, ramdam ni Mara ang pait sa dila niya. Hindi dahil sa pagkain,
kundi dahil sa katotohanang hindi kailanman mababangkit ang ambag niya. Grabe si Doña Celia, sabi ng isa. Talagang all out sa apo. Mapalad si Bianca, sagot ng iba. May ina siyang ganyan. Hindi sumingit si Mara. Hindi niya ugali ang magpaliwanag. Kung hindi, inihingi. Ngunit sa loob niya may mabigat na tanong na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan ako magiging bisita sa sarili kong buhay? Biglang tumunog ang mikropono. Tumigil ang usapan. Tumayo si Doña Celia sa gitna ng hall. Tuwid ang likod, matalim ang tingin. May hawak na baso para sa toast. Pumalakpak siya ng 2 beses. Makinig muna tayo, malakas yung sabi. May gusto lang akong sabihin. Tumahimik ang buong hall, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Si Bianca nasa tabi niya, nakangiti. Si Adrian naman huminto sa pag-inom at bahagyang lumingon. Si Mara nananatiling nakaupo. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kutob siyang hindi magiging magaan ang susunod na mangyayari. Bilang ina, panimula ni Doña Celia. Gusto kong tiyakin na maayos ang kinabukasan ng pamilya namin, lalo na ngayon na may bagong sanggol. May mga tango, may mga palakpak. May ibabalita ako? Patuloy niya, tsaka bahagyang tumingin sa direksyon ni Mara. Ang tinging iyon, hindi mainit, hindi rin malamig, kundi matalim. Parang may hinahandang sugat. Huminto siya sandali, parang sinisiguradong nasa kanyang atensyon ang lahat. At hindi ka pwedeng tumanggi. Nanigas si Mara sa kinauupuan niya, parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras niya. At sa katahimikang iyon, alam niyang may paparating na unos na magbabago sa lahat. Simula ngayon, malakas at malinaw na sabi ni Doña Celia, hawak ang mikropono na para bang hawak niya ang buong bulwagan. Dito na sa Maynila titira ang pamilya ni Bianca. May mahinang ungol ng pagkagulat, kasunod ang mas malalakas na bulungan. Para mas maayos ang pag-aalaga sa bata. Dugtong niya. At para na rin mas madali naming matutulungan. Tumango ang ilan. May mga palakpak na agad. Sa Forbes Park sila pansamantalang titira. Sabi pa niya na may diin sa pangalan ng lugar na para bang medalya iyon na isinabit sa sarili niyang dibdib. Biglang sumabog ang reaksyon ng mga bisita. Wow, grabe! Ang bait talaga ni Doña Celia. Hindi naman lahat ng biyanan ganyan. Si Bianca naman napahawak sa dibdib niya. Kunwaring naiiyak sa tuwa. Lumapit siya kay Doña Celia at niyakap ito. Habang ang mga kamera ng bisita ay kumikislap-kislap, sa isang gilid nakangiti si Adrian. Parang proud sa ina, na para bang siya ang nagbigay ng bahay. Si Mara sa kabilang banda ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Forbes Park, ang bahay. Ang bahay na yon. Sa loob ng ulo niya, biglang nagbukas ang isang kahon ng alaala. Mga eksenang pilit niyang kinalimutan pero ngayon ay sunod-sunod na bumabalik. 3 taon na ang nakalipas. Siya ang unang pumirma sa kontrata. Siya ang naglabas ng malaking halaga para sa down payment. Halos maubos ang ipon niya. 7 taon siyang nagtrabaho sa kumpanyang hindi siya pinapansin para lang makaipon. Siya ang humingi ng tulong sa mga magulang niya para sa lupa. Lupa ang minanapan ng ama niya sa probinsya. 70%. 70% ng bahay na iyon ay galing sa kanya. Ang ambag ni Adrian, isang maliit na halaga. Pangalan lang malaki. Dahil asawa siya. Dahil lalaki siya. Dahil mas madali raw kung nakapangalan sa kanya ang titulo. Naalala ni Mara kung paano pinakausapan siya noon. Permahan mo na lang, sabi ni Adrian na casual habang nanonood ng TV. Para sa atin din naman yan. Dugtong pa niya. Asawa kita. Hindi niya binasa ang lahat. Hindi niya na tinanong. Nagtiwala siya.
Ngayon, sa gitna ng function hall, parang naririnig niyang muli ang tunog ng ballpen sa papel at ramdam niyang muli ang bigat ng pagkakamali. Talagang mapagbigay si Doña Celia. Rinig ang bulong ng isang pinsan sa likuran niya. Bahay sa Forbes Park, ipapahiram lang. Sagot ng isa. Swerte ni Bianca. Ipapahiram. Parang kutsilyong paulit-ulit na bumabaon ang salitang yon sa dibdib ni Mara. Hindi siya agad tumayo. Pinilit niyang huminga ng maayos. Pinisil niya ang gilid ng mesa hanggang mangalay ang kamay niya. Ayaw niyang mag-iskandalo. Ayaw niyang mapahiya ang sarili niya. Kahit pa matagal na siyang hinuhubaran ng dignidad sa pamilyang ito. Pero habang patuloy ang papuri at palakpakan, may isang malinaw na desisyong umusbong sa loob niya. Hindi niya ito palalagpasin. Tumayo si Mara. Hindi malakas ang pagkakatayo niya. Hindi rin marahas. Pero sapat para mapansin ng mga taong malapit sa kanya. Unti-unting tumahimik ang ilang mesa. Parang may nararamdamang kakaiba. Pasensya na po. Sabi niya na mahinahon ang boses, pero may panginginig na hindi niya maitago. May sasabihin lang po ako. Huminto ang palakpakan. Ang ilang mata ay napalingon sa kanya at may pagtataka, may pagkainip, may panghuhusga. Hindi po ako papayag. Sa isang iglap na katahimikan, bumalot sa buong hall. Parang may humigop ng hangin. May basong bahagyang nabitawan. May batang huminto sa pag-iyak. Si Doña Celia ay dahan-dahang humarap kay Mara. Ang ngiting kanina lang ay puno ng papuri, ngayon ay unti-unting naglaho. Ang mga mata niya ay kumitid. Ano sinabi mo? Tanong niya na mabagal at mabigat. Hindi po ako papayag. Ulat ni Mara, mas malinaw na ngayon. Ang bahay na tinutukoy ninyo, may bahagi po akong pagmamay-ari doon. May mga bulungan na agad. Ha? May bahagi siya? Talaga ba? Si Adrian ay biglang napalingon kay Mara. Gulat na gulat. Ano bang ginagawa mo? Bulong niya. Pero hindi siya lumapit. Tumawa si Doña Celia. Isang maikling tawa na walang saya. Bahay ng asawa mo yon, sabi niya na may diin sa bawat salita. At bilang ina niya, bahay ko rin yon. May ilang tango mula sa mga kamag-anak. May mga mukhang parang nagsasabing tama lang. Nadigas ang likod ni Mara. Gusto niyang magsalita pa. Gusto niyang ilabas ang lahat ng katotohanan. Pero ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang bigat ng katahimikan na parang humihintay ng isang maling hakbang. Kung may problema ka, dugtong ni Doña Celia, huwag dito. Huwag sa araw ng binyag. Tahimik ang lahat. At sa katahimikang yon, may biglang kumalansing. Ang tunog ng upuang bahagyang umatras. 1 segundo, 2 segundo. At bago pa man makapagsalitang muli si Mara, nakita niya ang kamay ni Doña Celia na biglang umangat. Mabilis, galit, at walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, sumiklab ang hangin sa pagitan nila. Bago pa tuluyang bumagsak ang kamay ni Doña Celia, nakapagsalita si Mara. Hindi para manlaban, kundi para ipagtanggol ang sarili niyang katotohanan. Hindi po ito bigla, sabi niya. Pilit na steady ang boses kahit ramdam ang panginginig. Naaalala niyo po ba noong nakaraang taon? Noong tumira dito si Bianca sa bahay? May mga nagkatinginan. May ilan na biglang umiwas ang tingin. 3 buwan po, patuloy ni Mara. 3 buwan na halos ako ang naglinis ng kalat. Nasirang sofa dahil ginawang higaan ng bisita. Pader na nadumihan ng mga kamay nang hindi malang pinunasan. Kusinang iniwang parang dinaanan ng bagyo. May humigop ng hininga, may bahagyang umubo. Hindi po ako nagreklamo noon, dagdag niya. Kahit ni minsan, kasi pamilya, kasi akala ko may respeto. Napangiwi si Doña Celia. Ang noo niya ay nakakunot at ang mata niya ay nagdiyab. Respeto? Sigaw niya. Ikaw ang magsasabi sa akin ng respeto? May kumalabog na upuan. May batang napaiyak.
Walang hiya! Biglang sigaw ni Doña Celia. Halos mabasag ang mikropono sa labas ng boses. Walang hiyang bata ka! Bago pa man makaiwas si Mara, dumapo ang unang sampal. Malutong, malakas, parang pumutok ang hangin sa pagitan nila. Napaikot ang ulo ni Mara at muntik na siyang mawala ng balanse. Tumama ang balikat niya sa gilid ng mesa. Nagkalansing ang mga kubyertos. May mga basong natumba. May sumigaw pa ng ay. Hindi pa siya nakabawi nang dumating ang pangalawa. Mas malakas, mas mabigat. Ramdam niya ang kirot hanggang sa panga. May mainit na dumalay sa gilid ng labi niya. Nang idampi niya ang dila niya, lasang bakal ang sumalubong. Dugo. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Tahimik ang buong function hall. Hindi dahil sa gulat lang, kundi dahil walang may gustong magsalita. May mga matang nanlaki, may mga bibig na bahagyang nakabuka, pero walang tumindig para sa kanya. May isang tiyahin na napabulong. Grabe naman. May isa pang sumagot. Huwag na kayong makialam. May ilan pang nagbulungan sa likod. Sapat ang lakas para marinig ni Mara kahit nahihilo siya. Siya rin kasi. Sumagot pa. Pinilit ni Mara na tumayo ng tuwid. Masakit ang pisngi niya. Parang nasusunog. Nanginginig ang tuhod niya pero ayaw niyang bumagsak. Ayaw niyang makita nilang durog siya. Huminga siya ng malalim kahit masakit. At doon niya hinanap ang isang taong inaasahan niyang tatayo para sa kanya. Si Adrian. Lumapit ang tingin niya sa mesa sa gitna kung saan nakaupo ang asawa niya. Umaasa siyang makikita niya ito na nakatayo. Galit. Ipinagtatanggol siya kahit isang salita lang. Adrian. Mahina niyang tawag na halos hindi marinig. Ngunit nasa mesa pa rin si Adrian. Nakaupo, tahimik, hawak ang baso. Hindi siya tumitingin kay Mara. Nakatitig lang siya sa plato sa harap niya. Parang may iniisip at parang may pinipiling huwag gawin. May isang pinsan na tumapik sa balikan ni Adrian. May bumulong sa kanya. Hindi naman tumayo si Adrian. Parang may mas malakas pang tumama kay Mara kesa sa sampal. Hindi na siya umiyak. Hindi pa. Pero may pumutok sa loob niya. Isang bahagi ng sarili niyang matagal nang humahawak sa pag-asang may kakampi sa pamilyang to. Pinunasan niya ang dugo sa labi gamit ang likod ng kamay. Narinig niya ang sarili niyang huminga. Mabigat, buo, at puno ng pagpipigil. Sa paligid niya ay unti-unting bumabalik ang ingay. May mga nagkunwaring abala sa pagkain. May mga nag-ayos ng upuan. May mga nagpatuloy sa pagkuha ng video. Pero hindi sa kanya, kundi sa cake, sa binyag. Sa masayang okasyon. Para bang wala lang nangyari. Tumayo si Doña Celia ng tuwid. Inayos ang damit niya at tiningnan si Mara na parang walang nangyari. Kung may problema ka, malamig niyang sabi, sarilinin mo. Huwag mong dinadalang ugali mo sa pamilya namin. Hindi naman sumagot si Mara. Hindi na kailangang magsalita. Muling tumingin siya kay Adrian, isang huling beses. Umaasa, kahit konti, natatayo ito, na magsasabi ng kahit ano. Pero nanatili lang si Adrian sa kinauupuan niya. Hindi siya tatayo. At sa katahimikang yon, doon tuluyang naunawaan ni Mara na mag-isa siya. Nanatili nakaupo si Adrian, habang nakatayo naman si Mara sa gitna ng katahimikan. Duguan ang labi at namamanhid ang pisngi. Ang asawa niya ay dahan-dahang kumuha ng hiwa ng baka sa platter sa gitna ng mesa. Maingat pa niyang inilagay sa plato at saka kinuha ang kutsilyo at tinidor na parang walang nangyari. Hindi siya tumingin kay Mara. Hindi siya tumayo. Hindi siya nagsalita. Parang mas mahalaga ang karne sa plato kaysa sa babaeng ilang hakbang lang ang layo na kagagaling lang masampal sa harap ng buong angkan niya. Mara, sabi ni Adrian na mababa ang boses. Parang ayaw marinig ng iba. Kilala mo naman si Mama. Hindi pa rin siya tumitingin. Mag-sorry ka na lang. Dugtong niya sabay hiwa ng baka. Huwag na nating palakihin.
Pinagtitinginan na tayo. Pinagtitinginan na tayo. Hindi siya nasaktan. Hindi naman mali yun. Hindi dahil asawa kita. Kundi tayo ang problema. Siya ang problema. Parang may dahan-dahang pumutok sa loob ni Mara. Hindi yan galit agad, kundi isang mabigat, malamig na pangunawa. Ang sampal pala, kaya niyang tiisin. Ang hiya niya kayang lunukin. Pero ang katahimikan ng lalaking pinili niyang pakasalan, iyon ang hindi niya inaasahan na ganitong kasakit. Adrian, mahina niyang sabi pero wala nang laman ng tinig. Sinampal ako ng mama mo. Tumigil sandali ang kutsilyo ni Adrian sa paghiwa. Saglit lang. Pagkatapos, pinagpatuloy niya ulit. Alam ko, sagot niya. Pero wag ka nang sumagot. Alam mo namang ganyan siya. Tumango ng malalim si Mara. Ramdam niya ang panginginig sa kamay niya. Sa bibig niya may dugo pa ring dumadaloy. Pero hindi niya na pinupunasan. Para saan pa? Sa paligid nila unti-unti nang bumabalik sa normal ang ingay. May mga kumakain ulit. May mga tumatawa. May mga nagkukwentuhan na para bang walang babaeng hinampas ilang minuto lang ang nakaraan. Para bang isa lang siyang eksenang dapat kalimutan. Dahan-dahang umatras si Mara palayo sa mesa. Wala nang nagsalita. Wala rin pumigil, para na lang siyang multong dumaan sa pagitan ng mga upuan. Habang naglalakad siya papunta sa baryo, naririnig pa rin niya ang mga tunog ng handaan. Kutsilyong tumatama sa pinggan, basong nagtutunugan, tawang pilit masaya, bawat hakbang niya ay mabigat. Hindi dahil sa katawan, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon lang tuluyang lumapag sa kanya. Sa banyo, isinara niya ang pinto at humawak sa lababo. Doon siya tuluyang humarap sa silid niya. Namamaga ang kaliwang pisngi niya. May bakas ng pamumula. Ang labi niya ay may sugat sa gilid. Mukha siyang pagod, hindi lamang ngayong gabi, kundi parang ilang taon ng pagod. Dahan-dahan niyang binuksan ng gripo at nagsabon ng kamay. Inugasan niyang dugo sa labi niya. Pinisil ang sugat. Napapikit siya sa kirot. Ganito na lang ba palagi? Bulong niya sa sarili. Nakatingin sa refleksyon. Gusto na lang ba ako? Walang sumagot. Pero sa katahimikang yon, may malinaw na desisyong umusbong. Hindi na. Lumabas siya ng banyo matapos ang ilang minuto. Wala siyang dalawang tissue. Wala ring pulbos para takpan ng pasa. Pagod na siya nang magkanwari. Sa hallway malapit sa banyo, may isang lalaki nakatayo. Simple lamang ang suot. Slacks at polo. Walang ibang yabang tindig. Pero may kakaibang katahimikan sa presensya. Napansin niya agad ang pisngi ni Mara. Miss? Sabi nito na magalang. Sabay abot ng maliit na supot ng yelo na binalot sa puting tuwalya. Para sa pisngi mo. Napatigil si Mara. Ay, salamat po. Nahiya niyang sagot. Okay lang po ako. Hindi ka mukhang okay. Sagot ng lalaki. Diretso pero hindi bastos. Ilagay mo muna. Nag-alinlangan naman si Mara, pero tinanggap niya rin ang ice pack. Inilapat niya sa pisngi niya at doon niya naramdaman kung gaano itong kasakit talaga. Pasensya na po kung nakita niyo. Sabi niya at bahagyang nakayuko. Umiling ang lalaki. Hindi ka dapat humihingi ng pasensya. Tumingin si Mara sa kanya. Huwag kang pumayag. Dagdag nito na mababa ang boses pero malinaw. Na ginaganyan ka lang ng pamilya ng napangasawa mo. Parang may tumama sa dibdib ni Mara. Hindi masakit, kundi malinaw na isang pahayag na matagal niya nang gustong marinig mula sa taong dapat sana'y nagsabi nito. Salamat, sabi niya ng tapat. Ngumiti naman ang lalaki ng bahagya. Ingat ka. Umalis ito at iniwan nakatayo si Mara sa hallway. Hawak ang ice pack. At hawak ang isang bagong tapang na unti-unting bumubuo sa loob niya. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ang may-ari ng buong hotel. Hindi niya alam na babalik pa ang landas nila sa hinaharap. Ang alam lang niya ngayon, may gagawin na siya.
Bumalik siya sa isang sulok at kinuha ang cellphone niya. Hindi siya bumalik sa mesa. Hindi na rin siya tumingin kay Adrian. Denial niya ang isang numero na matagal nang nasa contacts niya pero bihira niyang tawagan. Hello? Sagot ang kabilang linya. Attorney Salazar, sabi ni Mara. Kalmado ang boses kahit nanginginig pa ang kamay niya. Simulan na natin ang plan B. At sa sandaling iyon, tuluyan ang nagbago ang direksyon ng buhay niya. Hindi agad binalikan ni Mara ang mesa pagkatapos ng tawag. Tumayo siya sa gilid ng hallway. Hawak pa rin ang ice pack sa pisngi habang kausap si Attorney Salazar. Tahimik ang boses niya. Walang iyak, walang galit. Parang may pindutang pinindot sa loob niya na biglang nagpatigil sa lahat ng emosyon. Kayang-kaya, sagot ni Attorney Salazar sa kabilang linya. Rush sale, cash basis. 3 araw kung kompleto ang papeles. Gusto ko mabilis, sabi ni Mara. Walang drama, walang delay. May SPA ka? Meron. Tumango si Mara kahit hindi siya nakikita. Ipapadala ko lahat mamaya. Ibinalik niya ang phone sa bag niya at huminga ng malalim. Ang function hall ay nasa likod lang niya. Ang ingay, ang tawa, ang pagpapanggap na masaya. Pero parang ibang mundo na iyon ngayon. Hindi niya na kailangan pang bumalik. Pero alam niyang kailangan niyang tapusin ang gabi na parang walang nangyari. Kailangan niyang magkunwari. Habang naglalakad siya pabalik sa mesa, may bumalik na alaala. Isang eksenang matagal niya nang ikinulong sa likod ng isip niya. Flashback. Nasa opisina sila ni Adrian noon. Maliit lang, amoy bagong pintura. Kaka-release lang ng kotse. Isang SUV na gusto ni Adrian kahit sinabi ni Mara na hindi pa sila handa. Pirmahan mo lang to, sabi ni Adrian. Itinulak ang mga papeles papunta sa kanya. Pareho naman tayong gagamit. Binasa ni Mara ang loan papers. Pangalan niya ang principal borrower. Siya ang may stable income noon. Si Adrian, co-maker lang. Dito rin, dagdag pa ni Adrian. Sabay abot ng isa pang papel. Para sa bahay. Para madali kung may lakad ako. Special power of attorney. Para saan to? Tanong ni Mara noon. Ayan, routine lang. Sagot ni Adrian. Hindi man lang tumingin sa kanya para makapirma ako kung wala ka. Asawa ka ta, di ba? Nag-atubili siya sandali, pero pagod siya noon. Pagod makipagtalo. Pagod magduda. Pinirmahan niya. Ilang araw ang lumipas, si Adrian naman ang pumirma. Thumb mark pa, sa isang annex. Hindi niya binasa, natawa pa siya. Ang dami namang arte, sabi nito. Ikaw na bahala dyan. Ngayon, malinaw na sa isip ni Mara ang bawat detalye. Hindi siya nagkamali. Hindi siya nagpadalos-dalos. Lahat ay legal. Lahat ay malinaw. Pagdating niya sa mesa, nakaupo pa rin si Adrian. May hawak na baso. May kausap na pinsan. Nang mapansin siya, sandali siyang tinignan. Mula ulo hanggang paa. At saka napakunot noo. Ayos ka lang? Tanong niya na parang obligasyon lang. Oo. Sagot ni Mara ng diretso. Ayos lang. Umupo siya at kinuha ang maliit niyang pouch. Dahan-dahan niyang inilabas ang lipstick at pulbos. Sa salamin ng compact, nakita niya ang pasa. Hindi na kasing pula, pero halata pa rin. Maingat niyang tinapalan ng concealer. 1 patong, 2, 3. Hanggang sa magmukhang normal ulit ang pisngi niya. Kahit alam niyang sa loob, hindi na. May isang tiyahin na napatingin sa kanya, parang may gustong sabihin. Pero piniling manahimik. May isang pinsa na nagbulungan, sabay tawa. Hindi na iyon pinansin ni Mara. Tahimik lang siya habang lumilipas ang oras. Hindi na siya sumali sa usapan. Hindi na rin siya kumain. Ang bawat segundo ay parang binibilang niya papalayo sa lugar na iyon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya. Uuwi na ako. Sabi niya at malinaw at sapat ang lakas para marinig ni Adrian. Napatingin naman si Adrian. Ha? Ang aga mo naman. Masakit ulo ko. Sagot niya. Hindi iyon kasinungalingan.
Tumingin si Adrian sa paligid at saka tumango. Sige, susunod ako. Mamaya. Hindi siya nagtanong kung okay lang ba talaga siya. Hindi niya tinanong kung gusto ba niyang sabayan. Hindi siya tumayo. Tumalikod si Mara at naglakad palabas ng function hall. Sa bawat hakbang, parang may unti-unting nababawas sa bigat sa dibdib niya. Hindi dahil gumagaan ang sitwasyon, kundi dahil malinaw na sa kanya ang susunod na gagawin. Paglabas niya ng hotel, sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim at inalabas ang cellphone. Isang mensahe ang pumasok mula kay Attorney Salazar. Send mo na ang docs. I'll line up buyers tonight. Nag-type si Mara ng maikling sagot. Copy. Tonight. Sumakay siya sa kotse at pinaandar ang makina. Sa rearview mirror nakita niya ang sarili niya. Maayos ang buhok, maayos ang ayos. Walang bakas ang gulo. Pero sa loob niya, nagsimula na ang countdown. 3 araw. 3 araw para tapusin ang isang buhay na matagal na siyang sinasaktan. At habang papalayo ang sasakyan sa hotel, hindi alam ng mga taong naiwan sa loob na ang gabing iyon, na akala nila ay simpleng binyag, ay simula na ng katapusan ng lahat ng kontrol nila kay Mara. Tahimik ang Forbes Park nang pumasok ang sasakyan ni Mara sa gate. Masyadong tahimik, parang ang bawat ilaw ng poste ay nakatingin sa kanya. Parang alam ang bigat na dala niya pa uwi. Huminto siya sa tapat ng bahay, pinatay ang makina, at manatiling nakaupo ng ilang segundo. Huminga siya ng malalim bago bumaba. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng malamig na hangin mula sa loob. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikan. Ang bahay na minsang pinangarap niyang maging ligtas na lugar, ngayon ay parang estranghero na. Inalapag niya ang bag sa console table. Tumingin siya sa sala. Ang sofa na minsang nasira. Ang pader na minsang nadumihan. Lahat ay maayos na ngayon. Pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga papel. Diretso siyang umakyat sa master's bedroom. Binuksan niya ang aparador, inalis ang ilang damit, at inilantad ang maliit na safety box na nakatago sa likod. Pinundot niya ang code. Isang petsang minsan ay mahalaga sa kanya. Bumukas ang pinto. Nandoon ang lahat. Ang titulo ng bahay, ang mga alahas na bigay ng mga magulang niya, ang special power of attorney, maayos na nakafile. Kinuha niya ang mga dokumento, inilapag sa kama, at isa-isang kinuna ng malinaw na litrato. Sinigurado niyang kompleto ang bawat pahina. May perma, may thumb mark. Binuksan niya ang laptop at in-upload ang file sa encrypted folder na sinabi ni Attorney Salazar. May kaba, pero malinaw ang isip niya. Ilang minuto lang, may pumasok na mensahe. From Attorney Salazar, received. Appraised value is 30 million. Rush offer at 27.5 million. Cash. Napatingin si Mara sa screen. Alam niyang mababa iyon kumpara sa market value. Alam din niyang iyon ang kapalit ng bilis at katahimikan. Nag-type siya ng maikling sagot. Accept. Walang drama, walang tanong. Pinindot niya ang send. Isinara niya ang laptop at binalik ang dokumento sa safety box. Maliban sa SPA na inilagay niya sa bag, umupo siya sa gilid ng kama at pinikit ang mga mata. Sa unang pagkakataon mula kanina, naramdaman niya ang pagod. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Makalipas ang halos 1 oras, narinig niya ang tunog ng gate. Isang sasakyan ang pumasok. Kilala niya ang tunog ng makina, kahit nakapikit. Si Adrian. Bumaba ito ng hagdan na parang walang bigat ang katawan. Amoy alak ang hangin nang pumasok ito sa kwarto. May halong pabango, hindi kanya. Ang aga mo pala, sabi ni Adrian na tinatanggal ang relo. Akala ko nagtatampo ka. Hindi agad sumagot si Mara. Tumayo siya at inayos ang kama. Kunwaring may ginagawa. Okay ka na? Tanong ni Adrian, sabay upo sa silya. Gabi ka kanina, napahiya si Mama. Huminga si Mara. Pinili niya ang tono. Kalmado, walang emosyon. Pagod lang ako, sagot niya. Tumawa si Adrian.
Kilala mo na si Mama. Hindi mo na dapat sinagot. Sa weekend darating ang angkan dito. Maghahanda tayo. Napatigil si Mara sa pag-aayos. Dahan-dahan siyang humarap. Buong angkan? Tanong niya. Oo, sagot ni Adrian. Casual. Sabi ni Mama, dito raw sila magsistay. Mas maluwag naman ang bahay. Saglit na katahimikan. Sa loob ng ulo ni Mara, parang may ticking sound. Parang orasan na paalala ng oras na lumilipas. Okay, sabi niya sa wakas. Isang salita lang, walang tutol, walang tanong. Napangiti si Adrian at halatang kampante. Ayan, ganyan ka dapat. Alam mo namang pamilya ko yan. Tumayo si Mara at dumiretso sa banyo. Sa salamin nakita niya ang sarili. Kalmado ang muka. Maayos ang ayos. Walang bakas ang galit. Walang bakas ang takot. Pero sa kamay niya nasa bag ang SPA. At sa phone niya, naka-line up na ang susunod na hakbang. Paglabas niya ng banyo, dumiretso siya sa kusina at nagbukas ng tubig. Uminom siya ng diretso sa baso. Pinakalma ang sarili. May kailangan ka ba? Tanong ni Adrian mula sa kwarto. Wala, sagot ni Mara. Maaga akong matutulog. Good, sagot nito. Busy ang weekend. Busy nga. Sa kwarto, humiga si Mara sa kama. Nakatalikod kay Adrian. Sa dilim, inilabas niya ang phone at tiningnan ang confirmation email mula sa abogado. Deal in motion. Funds clearing. Ipinikit niya ang mga mata, pinigilan ng ngiti. Okay, bulong niya sa sarili. Sa likod niya ay humilik si Adrian. Payapa, kampante, walang alam. At sa katahimikang iyon, hawak ni Mara ang bomba. Nakapin na, nakahanda, habang sinasagot niya ang mundo ng isang salitang magpapabagsak sa lahat. Oo. Nag-text si Mara sa opisina 7:00 pa lang ng umaga. SL po ako today, not feeling well. Walang tanong ang HR. Sanay na silang hindi siya nag-absent. Isang simpleng, get well, lang ang dumating na sagot. Inilapag niya ang cellphone at tumingin sa kisame ng kwarto ng Forbes Park. Tahimik ang bahay. Wala si Adrian. Maaga itong umalis. May lakad daw kasama ang pinsan niya. Mas mabuti. Bumaba si Mara sa sala at nagsimulang maganda. Hindi ito ang klaseng paghahandang may kabat iyak. Para siyang nasa trabaho. May checklist sa isip. May oras na sinusunod. Binuksan niya ang mga kurtina, inayos ang mesa, at sinigurong malinis ang paligid. Hindi niya kailangan ng bongga. Kailangan lang niyang maging malinaw ang lahat. Bandang 10:00 dumating si Attorney Salazar kasama ang 2 investor. Mga lalaki nasa late 40s, simple ang bihis, diretso ang kilos. Walang palabok, walang mahabang kwento. Good morning, Mara. Bati ni Attorney Salazar. Ready ka na ba? Opo, sagot niya. Habang naglalakad sila sa sala, napatingin ang isa sa mga investor sa mukha ni Mara. Hindi lantaran, pero halata. Okay ka lang? Tanong nito na may pag-aalala. Nabangga lang po, sagot ni Mara. Maikli. Hindi niya na dinugtungan. Nagkatinginan ng mga lalaki, pero walang nagsalita. Diretso na silang tumingin sa paligid ng bahay. Ang sahig, ang kisame, ang mga kwarto. May ilang tanong, ilang sukat, ilang larawan. Si Mara ay sumasagot lang kung kailangan. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang bahay. Alam niyang maganda ito. Alam niyang sulit. Sa gitna ng inspection, dumating ang mensahe sa phone niya. Bank notification. Incoming credit, pending. Hindi siya ngumiti. Hindi pa. Makalipas ang 1 oras, nagtipon sila sa dining area. Inilatag ni Attorney Salazar ang papeles. Mabilis ang usapan. Diretso sa numero, diretso sa kondisyon. 27.5 million cash. Sabi ng isa sa mga investor. Transfer today, clean title, SPA verified. Tumango si Attorney Salazar. Cleared. Tumingin siya kay Mara. Final na? Opo.
Sagot ni Mara na walang pag-aalinlangan. Pumirma siya, 1 beses, 2 beses. Tahimik ang paligid, walang palakpakan, walang emosyonal na eksena. Pero sa bawat pirma parang may isang tanikala ang napuputol. Ilang minuto lang, tumunog ang phone niya. Bank notification, credit successful. Tiningnan niya ang screen. Nandoon ang halaga, malinis, malinaw, walang kondisyon. 27.5 million. Hindi siya napaupo. Hindi siya napaiyak. Hindi siya napatawa. Tumingin lang siya sa mesa at saka huminga ng malalim. Congrats! Sabi ng isa sa mga investor. Smooth transaction. Salamat, sagot ni Mara. Pag-alis nila ay muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Umupo si Mara saglit sa sofa, ang sofa na minsang nasira, na minsang pinagtalunan. Ngayon, wala na siyang pakialam. Tumayo siya at umakyat sa kwarto. Binuksan niya ang aparador at kumuha ng maleta. Hindi siya nag-empake ng lahat. Hindi niya naman kailangan. Kinuha lang niya ang mga personal niyang gamit. Damit na binili niya gamit ang sariling pera. Mga libro. Ilang frame na may larawan ng magulang niya. Iniwan niya ang karamihan. Hindi iyon pagtakas, iyon ay pagpili. Habang nag-eempake, may napansin siya sa ilalim ng kama. Isang maliit na itim na bagay na bahagyang nakausli. Lumuhod siya at hinila iyon palabas. Isang itim na USB. Napatigil siya. Hindi iyon kanya. Kilala niya ang lahat ng gamit niya. Kinuha niya ito at tinignan. Walang label, walang marka. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang USB. Saglit siyang nag-isip. Alam niyang kay Adrian iyon. Ilang beses siya nang nakita itong may dalang laptop. Laging may bitbit na maliit na USB na hindi niya pinapahawa kahit na kanino. Bakit nandito to? Tiningnan niya ang pinto. Sinigurong nakasara. Inilagay niya ang USB sa bulsa ng bag niya. Hindi pa binubuksan. Hindi pa sinisilip. Hindi pa oras. Mula sa ibaba may narinig siyang tunog ng gate. Parang may dumaan. Pero hindi pumasok. Sumilip siya sa bintana. Wala si Adrian. Bumalik siya sa kama. Ipinikit ang mga mata saglit. Sa loob niya may kakaibang pakiramdam. Hindi kaba, kundi babala. Tiningnan niya ang maleta. Halos tapos na. Tiningnan niya ang phone, may bagong message mula kay Attorney Salazar. Funds secured. Next steps anytime. Nag-type siya ng sagot. Proceed as planned. Inilapag niya ang phone at tinawakan ng bag kung saan naroon ang USB. Hindi pa niya alam kung ano ang laman nito. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi aksidente ang pagkatago nito sa ilalim ng kama. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Mara na ang plan B ay mas malalim pang lalim kesa sa inaakala niya. Hindi agad pinuksan ni Mara ang itim ni USB. Inilapag niya muna ang maleta sa tabi ng kama at sinigurong nakasara ang pinto. Tahimik ang bahay, ang klase ng katahimikang parang may hinihintay. Umupo siya sa harap ng desk, binuksan ang laptop at saka lang niya inilabas ang USB mula sa bag. Saglit siyang nag-atubili. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kapag sinimulan niya ito, wala nang atrasan. Isinaksak niya ang USB. May lumabas agad na folder, hindi naka-password. Parang sinadyang maging madali. Ang unang folder, projects. Ang ikalawa, transfers. Ang ikatlo, personal. Pinili niya ang personal. Lumabas ang mga video at larawan. Mga kuhang malinaw. Si Adrian sa loob ng hotel rooms. Sa kotse, sa kondo na hindi kanya. Iba't ibang babae. May petsa, may oras, may ilan pang may kasamang screenshots ng messages. Mga pangakong walang laman. Mga salitang pamilyar sa pandinig ni Mara. Hindi siya napasigaw, hindi rin siya napaiyak. Tumingin lang siya sa screen na parang nanonood ng dokumentaryo tungkol sa buhay ng ibang tao. Kaya pala. Lumipat siya sa transfers, Excel files, bank statements, mga account na hindi niya kilala. May mga halaga,
Malalaki na paulit-ulit na pumapasok at lumalabas. May memo, consulting, facilitation, special. Walang malinaw na serbisyo. Walang resibo. Binuksan niya ang projects. Mga proposal na may logo ng kumpanya ni Adrian, pero may ibang pangalan ng contractor. May annotations, may emails, may mga file na halos magkapareho. Iba lang ang pangalan at halaga. Ghost Projects. Napaupo si Mara ng tuwid, hindi dahil sa gulat kundi dahil sa linaw. Ito ang dahilan kung bakit kampante si Adrian. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita nang masampal si Mara. Ito ang dahilan kung bakit parang may hawak siyang kapangyarihan. Akala niya, ligtas. Isinara ni Mara ang laptop at inilagay ang USB sa maliit na pouch. Hindi pa niya ito gagamitin. Hindi pa sa ngayon. Pero malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi siya lalaban ng walang babala. Bandang tanghali, dumating ang moving service. 3 lalaki. Tahimik, professional. Personal items lang po, sabi ni Mara. Yung nasa listahan? Tumango ang team leader. Walang tanong. Isa-isang kinuha ang mga kahon. Hindi niya pinapagalaw ang mga gamit ni Adrian. Hindi rin niya kinuha ang mga mamahaling dekorasyon na binili gamit ang pera ng kumpanya. Kinuha lang niya ang mga damit niya, mga libro, laptop at ilang kahon ng alaala, mga larawan ng magulang niya, mga sulat ng nanay niya noong college siya. Habang nagbubuhat ang mga tao, dumating ang mensahe sa phone niya. "Nasaan ka?" tanong ni Adrian. Hindi siya sumagot. Tiningnan niya ang oras, sapat na. Binuksan niya ang banking app at nag-initiate ng transfer. Hindi buo, final settlement lang. Halagang malinaw at documented. Parte ni Adrian sa ilang gastusin na dati niyang inabono. May kalakip na note. Final settlement, no further obligations. Pinindot niya ang send. Makalipas ang ilang segundo, may pumasok na notification. Transfer successful. Hinilak niya ang phone at inilagay sa bag. Pag-alis ng moving service, naglakad si Mara palabas ng bahay. Huling beses siyang tiningnan ang loob. Hindi bilang paalam, kundi bilang kumpirmasyon. Tapos na. Lumipat siya sa isang maliit na apartment sa kabilang lungsod. Simple, tahimik, walang gate na may bantay. Walang malawak na sala. Isang silid tulugan, maliit na kusina at bintanang may tanawing kalsada. Sapat. Inilapag niya ang maleta at umupo sa kama. Doon niya lang naramdaman ang bigat ng buong araw. Hindi siya umiyak. Pinikit lang niya ang mga mata ng ilang minuto. At saka, bumangon. Binuksan niya ang laptop at nagsimulang mag-draft. Annulment petition. Hindi emosyonal ang laman. Walang insulto, walang drama. Mga petsa, mga pangyayari, mga ebidensya na sapat na para maintindihan ng korte ang desisyon niya. Nasa tabi niya ang USB. Hindi niya binabanggit ang laman, pero alam niyang handa ito kung kailangan. Ilang oras ang lumipas na itabi niya ang draft. Ipapadala niya ito kay Attorney Salazar kinabukasan. Tumunog ang phone niya. Ano to? Bakit may pumasok na pera? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Adrian. Hindi pa rin siya sumagot. Sa halip, pinuksan niya ang isang app. Ang security camera app ng bahay sa Forbes Park. Matagal niya nang gustong i-delete iyon. Pero nakalimutan niya. Ngayon, kusang bumukas ang live feed. Nakikita niya ang sala. At ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian, naggulat ang mukha na mapansing wala ng mga gamit ni Mara. Naglakad-lakad ito. Binuksan ang aparador, sinilip ang kwarto. Kita sa kamera ang pagkunot ng noo niya, ang pag-igting ng panga. Hinawakan ni Mara ang phone, pinatay ang tunog, nananatiling naka-on ang app. At sa maliit na apartment na yon, mag-isa pero buo, naunawaan ni Mara na kahit umalis siya sa bahay, hindi pa tapos ang kwento. Huminto ang puting van sa tapat ng bahay sa Forbes Park bandang 2:00 ng hapon. Isa-isang bumaba ang mga kamag-anak. May bitbit na malalaking bag. May dalang kahon ng pagkain.
May ilan pang may hawak na regalo na parang siguradong sigurado silang may pagtitipong mangyayari. Ang laki talaga, sabi ng isang tiyahin, palingalinga. Sabi ko na nga ba, sagot ng isa pa, hindi tayo mapapahiya dito. Sa unahan bumaba si Doña Celia. Tuwid ang tindig, nakataas ang baba. Parang reyna sa sarili niyang kaharian. Sumunod naman si Adrian. Tahimik pero kampante. Hawak ang susi ng sasakyan. Dito muna tayo? Utos si Doña Celia. Ipakita natin kung paano ang tamang housewarming. May halakhakan. May palakpakan. May ilang nag-selfie sa gate pa lang. Hindi nila alam na bitag ang pinapasok nila. Pagpasok sa loob ng compound, naglakad ang grupo papunta sa lobby area. May ilan pang nagtanong kung saan ilalapag ang mga gamit. Sa loob na, sagot ni Adrian. May space naman. Sa elevator, siksikan ng lahat. May batang maingay. May matandang nagrereklamo sa lamig ng aircon. Si Doña Celia ay nasa gitna at nagkukwento. Dito na talaga titira si Bianca. Sabi niya ng mayabang. Hindi na sa maliit na inuupahan, sa maayos na bahay na. Ang bait mo talaga, puri ng isang kamag-anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na pinatapos si Doña Celia ang pangungusap. Ngumiti lang siya, kontento sa papuri. Pagdating sa pinto ng bahay, inalapag ni Adrian ang dalang bag. Inalabas siyang susi at pinasok sa lock. Beep, error. Napakunot siya at sinubukan ulit. Beep, baka mali ang pindot. Sabi ng isang pinsan. Sinubukan niya ulit. Error. Pinunasan ni Adrian ang palad niya sa pantalon at muling sinubukan. Mabagal, maingat. Beep, error pa rin. Anong problema? Tanong ni Doña Celia na iritado. Sandali lang, sagot ni Adrian, pilit na kalmado. Baka nagloko lang. Sinubukan niya ang backup code. Beep, hindi pa rin bumubukas. May nagsimulang magbulungan. Hindi ba yan ang tamang code? Baka napalitan. Napatingin si Adrian sa phone niya. Walang signal issue. Tinawagan niya si Mara. Nag-ring, ngunit walang sagot. Tinawagan niya ulit. The number you have dialed is unavailable. Napamura siya sa ilalim ng hininga. Tinext niya. Ano bang trip mo? Bakit ayaw magbukas ng pinto? Walang reply. Hindi niya alam na na-block na siya. Nasaan si Mara? Tanong ni Doña Celia. Malamig ang tono. Tawagan mo. Tinatawagan ko na. Sagot ni Adrian na halatang kinakabahan na. Pero hindi siya sumasagot. May ilang kamag-anak na nagsimulang mainip. May mga bag na inilapag sa sahig. May batang umiiyak. Buksan mo na! Sigaw ng isang tiyuhin. Ang init! Huminga ng malalim si Adrian at muling pinindot ang keypad. Ang huling code na alam niya, beep. Tahimik. Biglang may click. Napangiti si Adrian. Ayan. Pero hindi siya nagbukas ang pinto. Kusang bumukas ang pinto mula sa loob. Tumahimik ang lahat. Sa bungad, may isang lalaking nakatayo. Naka-long sleeves, maayos ang ayos, kalmado ang mukha. Hawak niya ang susi. Ibang susi. Good afternoon, sabi ng lalaki. Magalang pero diretso. May maitutulong po ba ako? Parang may sabay-sabay na napasinghap sa hangin. Ha? Si Doña Celia ang una nakabawi. Sino ka? At bakit ka nandito? Ngumiti ang lalaki ng bahagya. Ako po ang may-ari ng bahay. Parang may pumutok na lobo sa gitna ng grupo. Anong sinasabi mo? Sigaw ni Adrian. Biglang humakbang palapit. Ako may-ari dito. Umiling ang lalaki. Hindi po. Kaninang umaga lang po na-transfer ang titulo. May inilabas siyang folder at binuksan ito. Iniladlad niya ang deed of sale. Malinis, malinaw, may perma, may notaryo. Namutla si Adrian. Hindi pwede to.
Sabi ni Doña Celia na nanginginig sa galit. Bahay to ng anak ko. May kopya rin po ako ng Special Power of Attorney. Dagdag ng lalaki, sabay turo sa dokumento. Legal po ang lahat. May ilang kamag-anak na napaupo sa mga bag. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Merlin Trinidad from Bacoor City, Cavite, Teresa Dayata, at Glessy Foronda from Japan. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. May isang napasigaw ng, anong nangyayari? Tumingin si Adrian sa papel at doon niya nakita ang pamilyar na pirma. Ang thumb mark, ang pirma na hindi niya binasa. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napaatras siya ng isang hakbang. Nasaan? Si Mara? Tanong niya na halos pabulong. Hindi naman sumagot ang lalaki. Hindi niya kailangan. Sa likod ng grupo, may nagbukas ng phone. May nagvideo, may nagbulungan. Sa harap ng pintuan ng bahay na akala nila'y kanila, unti-unting gumuho ang kumpiyansa ng buong angkan. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Adrian. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakamali. Ito ang simula ng pagbagsak nila. Hindi agad nakapagsalita si Adrian. Nakatitig lang siya sa mga papeles na hawak ng lalaking nasa bungad ng pinto. Ang bagong may-ari. Malinis ang pagkakaayos ng folder. Malinaw ang mga pahina. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandoon ang pirma na pamilyar sa kanya. Ang sa kanya at ang thumb mark. Hindi pwede to. Mahinang sabi ni Adrian. Parang sarili lang niya ang kausap. Hindi ako pumayag. Pumayag po kayo. Putol ng lalaki. Mahinahon pero walang pag-aalinlangan. Naka-attach po ang Special Power of Attorney. May notaryo. Verified. Inilapit ng lalaki ang dokumento at itinuro ang isang bahagi. Doon malinaw na malinaw ang petsa. Ilang buwan nang nakalipas. Biglang bumalik sa isipan ni Adrian ang eksenang iyon. Ang opisina, ang makapal na papel, ang biro niya habang nagsa-thumb mark. Ikaw na bahala dyan. Parang biglang sumikip ang dibdib niya. Napahawak siya sa sentido. Anong SPA? Singit ni Doña Celia ng pabuluksok ang boses. Anong pinagsasabi mo dyan? Inabot ni Adrian ng papel at binasa. Ngayon lang, sa unang pagkakataon, habang binabasa niya, unti-unting nagbago ang mukha niya. Ang kumpiyansang dala niya kanina ay napalitan ng kaba. Tapos ng takot. Adrian? Tawa ni Doña Celia. Ano yan? Hindi siya agad sumagot. At doon naubos ang pasensya ng ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Adrian. Hindi to katulad ng sampal kay Mara. Ito ay puno ng galit at pagkadismaya. Napaatras si Adrian ng isang hakbang. May mga kamag-anak na napasinghap. May batang napaiyak. Bobo! Sigaw ni Doña Celia at nanginginig ang kamay. Pinirmahan mo yan? Tumahimik ka! Sigaw niya. Iyan ang dahilan kung bakit nawawala sa atin ang bahay. May ilan sa mga kamag-anak na nagbulungan. Kasalanan naman pala niya. Ang tanga naman. Ang bagong may-ari umatras ng kalahating hakbang. Hinayaang maglabas ng galit ang pamilya. Pero nang magsimulang lumakas ang boses at may nagbantang sisigaw pa, itinaas niya ang kamay. Pasensya na po, sabi niya kalmado. May proseso po tayo rito. Kung may concern, pwede po nating idaan sa legal. Legal?
Sigaw ng isang tiyahin. Hindi ka ba nahihiya? Bahay to ng pamilya namin. Hindi na po. Sagot ng lalaki. Diretso. Sa ngayon, may kumuha ng phone at nag-video. May nag-post agad. Ramdam sa hangin ang iskandalong paputok. Lumabas kayo! Sigaw ni Doña Celia, tinuro ang pinto. Wala kayong karapatang nandito. Ma, sabi ni Adrian na halos pabulong na. Teka! Hindi na siya pinakinggan ng ina. Hinila niya ang braso ni Adrian na parang bata. Tumawag ka ng pulis. Utos niya sa isang pamangkin. Ngayon na! Ilang minuto lang dumating ang pulis. 2. Maayos ang kilos. Seryoso ang mukha. May report po ba? Tanong ng isa. Lumapit ang bagong may-ari, pinakita ang mga dokumento. Tahimik na binasa ng pulis ang deed of sale, ang spa, ang notary seal. Sir, sabi ng pulis kay Adrian, legal po ang bentahan. May authority po ang nagbenta. Pero hindi ako pumayag. Sigaw ni Adrian na desperado. Niloko ako. Tiningnan po namin ang papeles. Sagot ng pulis. Kung may reklamo po kayo, sa korte na po yan. Biglang lumapit si Doña Celia. Tawagan yung babaeng yon. Sigaw niya. Siyang may pakana nito. Tumango ang pulis. Ma'am, pwede po ba namin makausap ang nagbenta? Inilabas ang bagong may-ari ang phone. Nakausap ko na po ang seller kanina, pero pwede po nating tawagan. Pinindot niya ang speaker. 1 beses, 2, nag-ring. Sa kabilang linya may sumagot, kalmado. Hello? Natahimik ang lahat. Mara? Sabi ng pulis sa magalang. Kami po ay nasa Forbes Park. May concern lang po tungkol sa bentahan ng bahay. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng 1 segundo. Opo, sagot ni Mara. Malinaw ang boses. Ano po ang concern? Napatitig si Adrian sa phone. Parang gusto niyang magsalita pero hindi niya alam kung paano. Confirm lang po, dugtong ng pulis. Ikaw po ba yung nag-authorize ng sale? Opo, sagot ni Mara. Walang pag-aalinlangan. Legal po ang lahat. May special power of attorney po ako. May umiyak na sa likod. May napaupo. Si Doña Celia ay napahawak sa dibdib. Gusto mo ba kaming ipahiya? Sigaw niya. Direkta sa speaker. Hindi naman agad sumagot si Mara. Nang magsalita siya, mabagal at malinaw ang bawat salita. Hindi ko po kayo pinahiya, sabi niya. Tinapos ko lang po ang kaya ninyong gawin sa akin. Tahimik ang paligid, kahit ang mga pulis ay nagkatinginan. Kung wala na pong ibang concern, dugtong ni Mara, pakisunod na lang po ng proseso. Salamat. At namatay ang linya. Sa harap ng bahay na akala nila'y kanila, sa gitna ng mga matang nakatutok at mga kamerang nakabukas, tuloy ang naunawaan ni Adrian at ng buong angkan. Wala na silang kontrol. Hindi na babalik si Mara. Hindi agad gumalaw ang lahat matapos maputol ang tawag. Parang may naiwan na echo sa hangin. Ang kalmadong boses ni Mara, malinaw at walang bahid ng galit. Mas tumama iyon kaysa sigawan. Mas masakit kaysa sampal. Sir, sabi ng isang pulis kay Adrian. Mahinahon pero diretso. Kailangan na po ninyong lisanin ang property. Paano? Nauutal na tanong ni Adrian. Paano kami aalis? Pamilya ko to. Hindi na po ito pagmamayari ninyo. Ulit ng pulis. May sapat na dokumento ho ang bagong may-ari. Nagkatinginan ng mga kamag-anak. May ilan na biglang nag-impake ng mga dala nila. May nagmura sa ilalim ng hininga. May umiiyak. Si Doña Celia ay nakatayo pa rin. Nanginginig sa galit at hiya. Hawak ang bag na parang gusto niyang ihampas kung kanino. Hindi pa tapos ito. Sabi niya sa mababang boses. Hindi niya tayo pwedeng bastusin ng ganito. Hindi na siya pinansin ng pulis. Tinuro ng isa ang gate. Ma'am, please. Isa-isang lumabas ang pamilya.
Ang mga tiyahin na kanina'y nagyayabang. Ang mga pinsang nagvi-video. Ang mga batang kanina'y excited. Tahimik na ngayon. Mabigat ang hakbang. May ilang napalingon pa sa bahay. Parang umaasang magbabago ang lahat kapag tumingin sila ulit. Hindi nagbago. Sa loob nananatili ang bagong may-ari at ang pulis. Sa labas, sa sidewalk nakatayo si Adrian. Parang hindi alam kung saan pupunta. Ang phone niya ay nasa kamay. Nakapatay ang screen. Parang takot siyang buksan. Adrian, tawag ni Doña Celia at may pilit na lakas. May gagawin ka ba o tatanga-tanga ka dyan? Hindi siya sumagot. Parang biglang naubos ang lahat ng ingay sa paligid. Narinig niya ang sariling paghinga. Ang tibok ng puso niya, ang tunog ng gate na tuluyang nagsara. Iyon ang tunog ng katotohanan. Lumipas ang ilang minuto, unti-unti nagsialisa ng mga kamag-anak. May sumakay sa van, may tumawag ng Grab, may nagpantapang magreklamo. Naiwan si Adrian at ang ina niya sa gilid ng kalsada. Uwi na tayo. Utos si Doña Celia at pilit ang boses. Pag-usapan natin to. Hindi pa rin gumalaw si Adrian. Sa isip niya, bumalik ang mga eksena. Ang binyag, ang sampal, ang katahimikan niya. Ang boses ni Mara sa speaker. Hindi galit, hindi nagmamakaawa. Kalmado. Tinapos ko lang ang kaya niyang gawin sa akin. Parang doon lang niya tunay na naintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Umupo siya sa likod ng van. Nakatungo, hawak ang phone. Binuksan niya ang contact ni Mara. Automatic, pindot. Nag-ring, ngunit walang sagot. Sinubukan niya ulit. The number you have dialed is unavailable. Napapikit siya hindi dahil sa luha kundi dahil sa bigat. Hindi niya alam kung kailan pa siya na-block. Hindi niya alam kung kailan pa siya nawala ng karapatang makipag-usap. Pag-uwi nila sa inuupahan ni Doña Celia, dumiretso ang ina sa kwarto at isinara ang pinto. Narinig ni Adrian ang pag-iyak. Hindi niya alam kung dahil ba sa galit o hiya. Siya, nananatili sa sala. Umupo sa gilid ng sofa at tumitig sa dingding. Makalipas ang ilang oras, muling kinuha ni Adrian ang phone. May naisip siyang paraan. Isa na lang. Tinawagan niya si Mara gamit ang ibang number. Ring, sumagot ang kabilang linya. Hello? Napatigil si Adrian. Mara, sabi niya na halos pabulong. Ako to. Tahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Anong kailangan mo? Tanong ni Mara nang walang emosyon. Pwede ba tayo mag-usap? Sabi ni Adrian. Please, hindi ganito ang gusto kong mangyari. Hindi mo gusto. Ulit ni Mara na kalmado. Pero hinayaan mo. Nasaktan ka lang. Pilit ni Adrian. Mag-usap tayo please, ayusin natin to. Hindi na to tungkol sa sakit. Sagot ni Mara. Tungkol ito sa desisyon. Bakit mo to ginawa? Tanong niya na desperado. Bakit mo kailang ipahiya kami? Huminga si Mara ng marahan. Hindi ko naman kayo pinahiya. Pinotektahan ko lang ang sarili ko. Mara, may pamilya tayo. May asawa ka. Putol ni Mara. At noong kailangan kita, pinili mong kumain. Natahimik sa Adrian. Walang maibalik na sagot. Mara, sabi niya sa huli, mahina. Mahal pa rin kita. Hindi agad sumagot si Mara. Nang magsalita siya, malinaw ang bawat salita. Hindi sapat ang mahal, sabi niya. Kailangan din ng tapang. Naputol ang tawag. Nakatitig si Adrian sa phone. Parang umaasang babalik ang linya. Ngunit hindi na bumalik. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Mara ay nakaupo sa maliit na apartment. Hawak ang cellphone. Inalapag niya ito sa mesa. Huminga ng malalim at tumingin sa bintana. Sa labas, dumadaan ang mga sasakyan. Tuloy-tuloy ang buhay. Hindi na siya lumingon pa. At sa gabing iyon, sa pagitan ng katahimikan at desisyon, tuluyang nagsara ang pintuan. Hindi ng bahay, kundi ng kasal. Tahimik ang maliit na apartment ni Mara nang muling tumunog ang cellphone niya.
Isang tawag, hindi kilalang numero. Tumingin siya sa screen, nag-alinlangan sandali at saka sinagot. Hello? Mara. Boses ni Adrian. Paos at pagod. Ako to. Huwag mo naman ako munang i-block, please. Napapikit si Mara, hindi dahil nasasaktan, kundi dahil alam niyang ito na ang huling beses. Kailangan niya nang tapusin. May sasabihin ka pa ba? Tanong niya na diretso. Bakit mo ba ito ginagawa? Tanong ni Adrian na halos pakiusap na. Pwede pa naman nating ayusin. Magbabago ako. Aayusin ko si Mama. Lahat. Adrian, kalmado niyang sagot. Hindi ko naman kailangan marinig ang mga pangakong hindi mo kayang panindigan. Alam ko nasaktan ka lang. Galit ka lang. Hindi, sagot ni Mara. Tapos na ako. May mahabang katahimikan sa linya. Parang naghahanap si Adrian ng tamang salita o ng milagro. Mahal pa rin kita, sabi niya sa huli. Kahit anong sabihin mo. Huminga ng malalim si Mara. Kaya nga mas kailangan ko nang umalis. Anong ibig mong sabihin? Kaninang umaga, sabi niya na malinaw ang boses. Pinadala na ng abogado ko ang annulment petition. Papunta na. Parang may nabasag sa kabilang linya. Ano? Sigaw ni Adrian. Hindi ka pwedeng. Pwede. Putol ni Mara. At ginawa ko na. Mara, hindi na to debate. Ito ang desisyon ko. Tahimik ang kabilang linya. Narinig niya ang mabigat na paghinga ni Adrian na parang hinahabol ang hininga. Kung ganito lang din. Biglang nag-iba ang tono ni Adrian. Sana, hindi mo na lang kami pinahiya. Sana kinausap mo muna ako. Ginawa ko, sagot ni Mara. Maraming beses. Tahimik ka lang. Walang maisagot sa Adrian. Mag-ingat ka, sabi ni Mara sa huli. Hindi naman yon pananakot, hindi rin paalam. Isang tuldok. Pinindot niya ang end call. Pagkatapos, binuksan niya ang settings at blinok ang numero ni Adrian. Pati ang iba pang numerong alam niyang gagamitin ito. Isang galaw lang, isang pindot. Sa loob ng ilang oras, tahimik ang mundo ni Mara. Nakapaglinis siya ng apartment. Nakapagluto ng simpleng hapunan. At nakaupo sa sofa habang pinapanood ang balita. Parang normal na araw. Hanggang sa nag-vibrate ang phone niya. Isang notification. Facebook. Isang post sa may daan-daang shares. Babae. Nilokong asawa at ibinenta ang bahay nang walang paalam. May kasamang larawan. Siya, kuha sa binyag. Kita ang pasa sa pisngi. Pero iba ang caption. Ganito ba ang mukha ng biktima? O mukha ng konsensya? Sunod-sunod ang comments. Mukha namang mayabang. Kawawa naman ang lalaki. Nako, babae talaga. Hindi na doon natapos. May lumabas pang isa. Isang vlog. Isang kamag-anak ni Adrian ang nagsalita. Umiiyak sa camera. Sinira niyang pamilya namin, sabi nito. Ginamit niya ang pera para ipahiya kami. Pinatay ni Mara ang screen. Huminga siya ng malalim. Alam niyang darating ito. Hindi na siya nagulat. Pero ang sumunod, hindi niya inaasahan. Tumawag ang kapitbahay ng mga magulang niya. Mara, nanginginig ang boses nito. Andito sila. Ang daming tao. Sinasabi nilang manloloko ka raw. Pinipilit pumasok sa bahay. Nanlamig ang kamay ni Mara. Ha? Sino sila? Mga kamag-anak ng asawa mo. Maiingay. May nagvi-video. Isang segundo lang nagdesisyon siya. Pakilock ng pinto. Tatawag ako ng pulis. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang group chat ng pamilya. Mara, may gulo sa bahay ni na Mama at Papa. Tumawag ako ng pulis. Please stay inside. Sunod-sunod ang reply. Mama, okay kami, huwag kang mag-alala. Papa, anak, okay lang kami. Pero alam ni Mara hindi ito matatapos dito. Sa loob ng isang oras, kumalat pa ang mga posts. May nagsabing magnanakaw siya. May nagsabing kabit siya. May nagsabing sinadya niya ang lahat para sa pera.
Umupo si Mara sa mesa at binuksan ang laptop. Sa harap niya, ang folder na matagal niyang iniwasan, ang USB. Isinaksak ito at binuksan ang files. Isa-isang lumabas ang ebidensya. Mga petsa, mga video, mga bank transfer. Hindi siya nagmadali. Maingat siyang pumili. Hindi lahat. Sapat lang. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Sa labas patuloy ang takbo ng buhay. Mga taong walang alam sa digmaang nagsisimula sa likod ng screen. Kinuha niya ang phone at nag-type ng isang mensahe kay Attorney Salazar. They started a smear campaign. I'm ready. Mabilis ang reply. Copy. We'll do this clean. Ibinaba ni Mara ang phone at tumingin sa reflection niya sa salamin. Kalma, diretso, buo. Gusto nila ng media war? Bulong niya sa sarili. Sige. At sa sandaling iyon, hindi na siya ang babaeng sinampal sa handaan. Siya na ang babaeng handang magsalita. Hindi para gumante, kundi para tapusin ang lahat sa liwanag. Hindi nag-post si Mara agad. Buong gabi siya nakaupo sa harap ng laptop. Binalikan ang mga file sa USB. Pinili kung alin ang ilalabas at alin ang itatago. Hindi ito paghihigante. Hindi rin ito emosyonal na pagsabog. Isa itong kalkuladong hakbang. Malinis, malinaw, at sapat para pigilan ang kasinungalingan. 7:00 ng umaga, handa na siya. Binuksan niya ang social media account niya. Isang account na bihira niyang gamitin. Tahimik, walang drama. Nag-upload siya ng isang mahabang post. Walang insulto. Walang mura. Walang paninisi. May 3 attachment. Una, CCTV footage mula sa function hall ng hotel. Maliwanag ang kuha. Kita ang eksena, si Doña Celia na nakatayo. Ang biglang pag-angat ng kamay, ang unang sampal. Ang ikalawa, kita rin si Mara. Hindi sumasagot, hindi gumagante. Kita sa isang anggulo si Adrian. Nakaupo, hindi tumatayo. Ikalawa, bank statements. May malinaw na labels. Mga petsa, mga halaga, may annotation. Personal funds used for house construction, 70%. Land contribution from parents. Ikatlo, video ni Bianca. Kuhang-kuha sa phone. Kung paano nito sinisiraan ang bahay. Nagtatawanan habang may binabasag na gamit. May audio na malinaw ang sinasabi. Bahala na si Ate Mara maglinis. Sa dulo ng post, isang maikling caption lang. Hindi ako nananahimik dahil may tinatago ako. Nananahimik ako dahil umaasa ako may konsensya. Ito na po ang huli. Pinindot niya ang post. Sa unang 5 minuto, tahimik. Sa ika-10 minuto, may 10 shares. Sa ika-30 minuto, daan-daan na. Nag-vibrate ang phone ni Mara. Sunod-sunod na notifications. Grabe, kita lahat. Bakit tahimik ang asawa? Ito palang totoo. May mga nag-comment ng paumanhin. May mga nag-delete ng naunang bash posts. May mga nagtanong ng mas maraming detalye. Pero hindi na sumagot si Mara. Hindi niya kailangang makipagtalo. Nasa ebidensya na ang lahat. Isang oras ang lumipas, nag-trending ang video. Sa tanghali, may lumabas na headline sa isang online news site. CCTV reveals, binyag na uwi sa sampal. Netizens side with wife. Sumunod ang isa pa. House sale legal. Documents show wife's majority share. Ang mga dating galit na galit sa kanya, ngayon ay tahimik. Ang ilan humingi pa ng tawad. Sa isang grupo naman nag-chat. Ng mga kamag-anak ni Adrian, may nag-leak na screenshot. Nag-aaway sila. May nagtuturuan, may nagsisisihan. Si Adrian, meanwhile, ay hindi na makalabas ang bahay. Bawat bukas niya ng phone, may bagong notification. Hindi pa pure, kundi tanong. Bakit ka hindi tumayo? Bakit mo hinayaan? Totoo ba to? Si Doña Celia ay nag-post din. Isang mahabang rant na puno ng luha at drama. Pero wala na itong traction. Sa ilalim ng post niya, may nag-comment ng link.
ang CCTV video. Isang comment, isang patunay na tapos na. Bandang 3:00 ng hapon, tumunog ang phone ni Mara. Isang tawag, unknown number. Hello? Sagot niya. Miss Mara, sabi ng boses sa kabilang linya, profesional at diretso. I'm calling from a national TV network. We'd like to invite you for an interview. Huminga ng malalim si Mara. Tungkol po saan? About the incident, the house sale, and the viral CCTV. Live interview po. Tahimik siya sandali. Sa isip niya, bumalik ang lahat. Ang sampal, ang katahimikan, ang pag-alis niya sa bahay, ang smear campaign. May kasama po bang ibang panig? Tanong niya. Yes, sagot ng producer. We're inviting your mother-in-law and husband as well. Isang segundo lang ang pagitan bago siya sumagot. Opo, sabi ni Mara. Pumapayag po ako. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa salamin. Wala nang pasa sa pisngi niya, pero nandun pa rin ang alaala. Ngayon, hindi na iyon sugat kundi ebidensya. Tumunog ulit ang phone niya. Message mula kay Attorney Salazar. Good move. You control the narrative. Sumagot si Mara. This ends on TV. Sa kabilang panig ng lungsod sa bahay ni Doña Celia, nagkakagulo. May nag-aayos ng buhok. May nagsusulat ng script. May nagsasabing, iyak ka lang. Pero hindi nila alam, hindi ito labanan ng iyak. Ito ay labanan ng katotohanan. At sa oras na humarap sila sa kamera, wala nang edit, wala nang burahan, wala nang ligtas na sulok. Sa gabing iyon bago matulog, inayos ni Mara ang damit na susuotin niya kinabukasan. Simple, maayos, walang alahas. Hindi niya kailangang magmukhang malakas. Kailangan lang niyang magsabi ng totoo. At bukas sa harap ng buong bansa, haharap sila sa live TV kung saan tuluyang mababaklas ang maskara ng lahat. Maliwanag ang ilaw sa studio, mas maliwanag kesa sa inaasahan ni Mara. Nakaupo siya sa isang mahabang sofa, tuwid ang likod. Nakapatong ang mga kamay sa tuhod. Walang alahas, walang bonggang ayos. Sa kabilang sofa, nandoon si Doña Celia. Nakaitim, may hawak na panyo. At si Adrian tahimik at halatang hindi mapakali. Good evening, Pilipinas, bungad ng host. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang viral na insidente. Isang binyag na nauwi sa sampal. Isang bentahan ng bahay at isang pamilyang nagkawatak-watak. Bumaling ang kamera kay Doña Celia. Ma'am Celia? Sabi ng host. Maraming nagsabing kayo ang nasa CCTV na nanampal? Ano hong masasabi ninyo? Huminga ng malalim si Doña Celia at pinisil ang panyo. Bilang ina, sabi niya, nanginginig ang boses. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Nasaktan ang pamilya ko. Pinahiya kami. May mga aw na maririnig sa studio audience. Pinahiya? Tanong ng host. Opo, sagot ni Doña Celia. Isipin ho ninyo. Benenta ang bahay ng walang paalam? Sinira ang pangalan ng anak ko. Tumango ang host at lumingon kay Mara. Miss Mara, ano hong sagot ninyo? Kalmado ang mukha ni Mara. Nagpaalam po ako. Sagot niya. May dokumento. Nagbigay siya ng senya sa staff. Lumabas sa malaking screen ang Special Power of Attorney. Malinaw, may perma. May thumb mark. Pinirmahan po ito ni Adrian. Dagdag niya. At ayon sa batas, may kapangyarihan akong magbenta. Nagbago ang mood ng studio. Nawala ang aw. May bulungan. Paano po ang sampal? Tanong ng host. Tumango si Mara. May CCTV po. Lumabas ang video. Tahimik ang studio habang pinanonood ang eksena. Sa unang sampal, ang ikalawa,
Ang pagbagsak ni Mara. Sa gilid ng mesa, kita si Adrian. Nakaupo, kumakain lang. Napayuko si Adrian. Adrian? Tawag ng host. Bakit hindi ka malang tumayo? Napatigal si Adrian. Hindi ko alam. Sagot niya ng mahina. Natakot ako. Tahimik lang ang studio. Bumaling ang host kay Doña Celia. Ma'am, may masasabi po ba kayo? Hindi na makaiyak si Doña Celia. Nakatitig lang siya sa screen. May isa pong dapat malaman ng publiko. Dagdag ni Mara, kalmado pa rin. Tungkol po sa dahilan kung bakit kapos ang pamilya ni Bianca. Nagulat si Adrian. Mara. Lumabas sa screen ang mga bank statements, mga petsa, mga withdrawal. Ang asawa po ni Bianca, si Victor, sabi ni Mara, ay may mga utang sa sugal. Paulit-ulit po ang withdrawals. Ito po ang dahilan kung bakit nasira ang bahay. Kung bakit may mga kahina-hinalang gastos. Suminghap sa audience. Hindi totoo yan! Sigaw ni Doña Celia. Biglang bumalik ang lakas. Paninira na yan. Tahimik na tinignan ni Mara ang host. May ebidensya po. Lumabas ang mga screenshots, chat messages na Victor, video sa sabungan, resibo ng cash advances. Napaupo si Bianca sa gilid ng stage, umiiyak. Si Adrian naman ay tuluyan ng napayuko. Adrian? Tanong ng host. Alam mo ba ito? Umiling si Adrian. Hindi. Sagot niya na halos pabulong. Ngayon ko lang nalaman. Tahimik ang studio. Walang palakpakan. Walang drum music. Katotohanan lang. Tungkol po sa bahay, dagdag ni Mara. 70% po ay puhunan. Galing sa akin at sa lupa ng mga magulang ko. Hindi ko po ito pinagbenta para mang-insulto. Binenta ko po ito para matapos ang pang-aabuso. Huminga ng malalim ang host. May mensahe po ba kayo sa isa't isa? Tumingin si Adrian kay Mara. Patawad. Sabi niya ng luhaan. Hindi kita pinaglaban. Tumingin naman si Mara sa kanya. Hindi galit. Hindi awa. Sana natutunan mo na. Sagot niya. Hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang paninindigan. Nag-cut ang camera. Pagkatapos ng live, nagkagulo ang backstage. May mga staff na nag-abot ng tubig. May mga nagmamadali sa telepono. Lumapit ang isang production assistant kay Mara. Miss Mara, may tawag po kayo. Inabot ang phone. Nakalagay, HR company line. Napakunot noo si Mara at sinagot. Hello? Miss Mara? Sabi ng boses sa kabilang linya. Formal. May kailangan lang po kaming ipatawag na meeting bukas. HR summons po ito. Tahimik naman si Mara sandali. Opo, sagot niya. Makakarating po ako. Pagkababa ng tawag, tumingin siya sa salamin sa hallway. Kita pa rin ang bakas ng lahat ng pinagdaanan niya. Pero mas malinaw ang isang bagay. Hindi pa tapos ang laban. At sa susunod na yugto, hindi na pamilya ang kalaban, kundi ang sistema ang akala nila ay kakampi nila. Maaga dumating si Mara sa opisina kinabukasan. Tahimik ang hallway, amoy kape at bagong linis sa sahig. Nakaayos ang buhok niya. Simple lamang ang suot. Walang bakas ng gabing dumaan sa telebisyon. Pero ramdam niya ang bigat ng tingin ng ilan habang naglalakad siya papunta sa conference room. Sa loob ng doon ng HR, 2 senior managers at si Adrian, nakatayo ang huli. May kumpol na papeles sa kamay, halatang galit at kaba ang halo sa mukha. Let's begin, sabi ng HR manager na formal. Miss Mara, Mr. Adrian, this meeting is about the allegations raised last night and the internal audit triggers. Hindi pa man nakakaupo si Mara, nagsalita na si Adrian. Siyang may pakana nito.
Madiin niyang sabi, tinuro si Mara. Ginamit niyang media para sirain ako at ang kumpanya. Conflict of interest to. Tahimik naman si Mara. Umupo siya, tinalapag ang bag sa tabi. Hindi siya nagmadali. Mr. Adrian, sagot ng HR manager, will hear everyone. Please proceed. Kita niyo naman, pagpapatuloy ni Adrian. Tumaas ang boses. May personal agenda siya. Ex-wife ko? Wife. Putol ng manager. Legally married pa po kayo? Napanganga si Adrian saglit. At saka nagpatuloy. Whatever. Ginamit niya ang access niya para mag-leak ng documents. Which documents? Tanong ng isang manager. Bank statements, videos, company matters. Sagot ni Adrian. Pilit na kontrolado ang galit. Huminga si Mara tumingin sa HR. May dala po akong maipapakita. Sabi niya na kalmado. Inalabas niya ang itim na USB at inalapag sa gitna ng mesa. Kung may paglabag po, dagdag niya. Makikita po natin dito kung kanino. Nagkatinginan ng nasa mesa. Ikinabit ang IT officer ang USB sa screen. Lumabas ang folder names. Projects, transfers, personal. Please open projects, sabi ni Mara. Lumabas ang mga files, mga proposals na may logo ng kumpanya, pero ibang contractor na pare-pareho ang scope. May annotations na halatang kopya. May emails na nagpapatunay ng sabuatan. Ghost projects, sabi ng isang manager. Open transfers, sabi ni Mara. Lumabas ang bank statement. Sunod-sunod na amounts na lumilipat sa isang account. Pinindot ng IT officer ang details. Recipient, Victor. Basa ng HR manager. Relationship? Asawa po ni Bianca. Sagot ni Mara. Kapatid ni Mr. Adrian. Namutla si Adrian. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Niloloko kayo. Open personal. Sabi ni Mara. Hindi pa rin tumitingin kay Adrian. Lumabas ang videos at messages. Mga petsa. Mga oras. Hindi yun kailangan pang ipaliwanag. Sapat ang katahimikan sa kwarto. Tumikim ang HR manager. Mr. Adrian. Sabi niya na mabigat ang boses. Can you explain these transfers? Hindi ko. Nauutal si Adrian. Consulting fees yan. Without contracts? Tanong ng isang manager. Special arrangement. Approved by whom? Singit ng HR. Walang sagot si Adrian. Tumayo ang HR. Based on what we are seeing, these are grounds for serious misconduct, financial irregularities, and breach of trust. Hindi niyo ako pwedeng tanggalin. Sigaw ni Adrian. Nanginginig. Ako ang... Mr. Adrian, putol ng HR. You are hereby terminated, effective immediately. Pending further investigation. Parang may bumagsak sa dibdib ni Adrian. Napaupo siya, tulala. Ang mga papel sa kamay niya ay nahulog sa sahig. Miss Mara? Sabi ng HR manager at lumingon sa kanya. Thank you for your cooperation. You are cleared of the allegations. Tumango si Amara. Salamat. Tumayo siya, kinuha ang USB at naglakad palabas ng conference room. Walang palakpakan, walang drama. Isang desisyong matagal nang darating. Sa lobby, huminto siya saglit. Maraming mata ang nakatingin. Mga empleyado ang nakarinig ng balita. Mga security sa receptionist. Tahimik ang lugar. Biglang may gumalaw sa likod niya. Mara! Paglingon niya ay nakita niya si Adrian.
Pawis na pawis, namumula ang mata. Lumapit ito at sa harap ng lahat ay lumuhod. Please, sabi niya sa nanginginig na boses. Huwag mo nang ituloy. Aayusin ko, babayaran ko lahat. Tumahimik ang lobby. Tumingin si Mara sa kanya. Hindi galit, hindi tuwa. Isang mahabang tingin na puno ng pagtatapos. Tumayo ka, sabi niya ng mahinahon. Hindi kita lulubayan para gumante. Lalayo ako para matapos. Tumayo si Adrian. Luhaan na parang bata. Lumakad si Mara palabas ng gusali. Ang hakbang sa likod niya, naiwan ng isang lalaking walang trabaho, walang tahanan at wala nang tinatago. At sa paglabas niya sa araw, alam niyang may isa pang huling kabanata bago tuluyang magsara ang lahat. Hindi umalis si Adrian sa lobby kahit nakaalis na si Mara sa gusali. Nakatayo lang siya roon, parang iniwanan ng kaluluwa. Ang mga empleyadong kanina'y nagbubulungan, ngayon ay umiiwas na ng tingin. Ang security, nagkunwaring abala. Ang receptionist nag-type ng mas mabilis kaysa dati. Nang tuluyan na magsara ang pinto sa likod ni Mara, saka lang niya naramdaman ng bigat. Hindi yon hiyalang, hindi rin galit. Isang malinaw na pagkaunawa na ang lahat ng ginawa niya, ang katahimikan, ang pag-iwas, ang pagpili ng madali, ay bumalik sa kanyang sabay-sabay. Lumabas siya ng gusali na parang multo. Tinawagan niya si Mara. Wala. The next, delivered pero walang sagot. Sinubukan niya ulit, sa ibang numero naman, ngunit walang sagot. Sa wakas, umupo siya sa gilid ng pangketa at napatawa. Isang maikling tawa na walang saya. Kinagabihan, sa inuupahang bahay ni Doña Celia, nagkaharap silang mag-ina sa sala. Walang sigawan, wala ring iyakan. Parang ubos na ang lakas ng lahat. Pipirma ka, sabi ni Doña Celia. Tuyo ang boses. Wala na tayong ipaglalaban. Ma, wala. Ulit niya. Wala na. Kinabukasan sa opisina ni Attorney Salazar, tahimik ang lahat. Maayos ang mga papel sa mesa. Isang folder ang nakabukas. Annulment petition. Si Mara ay nakaupo at diretso ang likod. Malinaw ang tingin. Si Edia naman ay kabaligtaran. Nakayuko hawak ang ballpen na parang mabigat. Mr. Adrian, sabi ng abogado at profesional, you understand the terms? Opo, sagot ni Adrian na mahina. Walang sermon, walang hirit. Isang perma, isang pahina. Sunod-sunod hanggang sa matapos. Nang ibaba ni Adrian ang ballpen, parang may nabunot sa dibdib niya. Masakit, pero tapos na. Tumayo siya, humarap kay Mara. Pasensya na, sabi niya na lang, halos pabulong. Hindi kita pinaglaban. Tumingin si Mara sa kanya. Isang maikling tingin na puno ng pagtatapos. Sana wag mo nang ulitin, sagot niya. Sa susunod na pipili ka, piliin mo ang tama. Lumabas siya ng opisina na walang lingon-lingon. Ilang araw ang lumipas, abala si Mara sa pag-aayos ng paglipat. Hindi ito pagtakas, ito ay paghinga. Cebu ang pinili niya. Tahimik, may dagat, may layo sa lahat ng ingay na matagal nang sumira sa kanya. Sa eroplano, nakaupo siya sa may bintana. Sa ibaba, paliit ang lungsod na minsang tinawag niyang tahanan. Hindi siya umiyak, ngumiti siya. Hindi dahil masaya, kundi dahil magaan. Pagdating sa Cebu, sinalubong siya ng hangin na may alat ng dagat. Simpleng inuupahan niyang lugar. Malinis, maliwanag. May bintanang tanawang asul. Sa unang gabi natulog siya ng mahimbing. Walang bangungot, walang bigat sa dibdib. Kinabukasan, naglakad siya sa tabing dagat. Umupo sa isang bangko. Umiinom ng kape. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya kailangang magpanggap. Tumunog ang phone niya. Isang tawag, isang kilalang numero. Hello? Sagot niya. Miss Mara?
Mahinang boses ng isang lalaki. Ako po si Ramon, ang ama ni Adrian. Napatigil si Mara. Opo. May sandaling katahimikan. Parang nag-ipon ng lakas ang kabilang linya. May sakit po ako. Sabi nito. Cancer? Nanlamig ang kamay ni Mara sa phone. Pasensya na po. Sagot niya. Totoo ang tono. Hindi ko po alam. Hindi po ako tumatawag para magreklamo. Dugtong ng lalaki. Tumatawag po ako dahil wala na po akong ibang matawagan. Tumingin si Mara sa dagat. Huminga ng malalim. Ano pong kailangan ninyo? Tanong niya. Gusto ko lang pong humingi ng tulong. Sagot ng ama ni Adrian. Mahina. Hindi para sa amin. Para sa konsensya ko. Tahimik si Mara. Hindi ito galit na kayang sagutin ng ebidensya. Hindi rin ito sugat na kayang takpan ng distansya. Ito ay isang tawag na may dalang bigat at may kasunod na tanong na hindi pa niya alam ang sagot. Pag-iisipan ko po, sabi niya sa huli. Salamat, sagot ng lalaki. Kahit sa pakikinig. Pagkababa ng tawag, nanatiling nakaupo si Mara sa bangko. Sa harap niya, ang dagat ay patuloy na humahampas sa pampang. Paulit-ulit at parang paalala na ang buhay ay hindi natatapos sa isang desisyon. Hindi agad sumagot si Mara sa alok ng ama ni Adrian. 2 araw siya nag-isip sa Cebu. Naglakad sa tabing dagat. Uminom ng kape sa maliit na cafe. Pinakinggan ng sarili. Hindi galit ang naramdaman niya. Pero hindi rin basta awa. Ang malinaw lang sa kanya, tutulong siya. Pero hindi bilang pagsuko. Tutulong siya na may hangganan. Tinawagan niya si Ramon. Tutulong po ako, sabi niya ng mahinahon. Pero, hindi po donasyon. Loan po. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Naiintindihan ko, iha. Sagot naman ng matanda. Ano ang kondisyon? May collateral, sagot ni Mara. Ang lupang pamana ninyo, legally notarized. Hindi na nagreklamo si Ramon. Pumapayag ako, sagot niya. Salamat. Mabilis ang kilos si Mara. Sa tulong ni Attorney Salazar, inayos ang loan agreement. Malinaw ang terms, malinaw ang interes, malinaw ang due dates, walang butas, walang pabor. Nang pumasok ang pondo para sa gamutan na kahinga ng maluwagang pamilya ni Adrian, kahit alam nilang may kapalit, hindi iyon ikinatuwa ni Victor. Sa isang iglap, parang muling sumiklab ang galit. Hindi kayang lunakin ni Victor na may kontrol si Mara, lalo na't siya ang dahilan ng maraming kaguluhan. Isang gabi, sa bahay ng mga magulang ni Mara sa probinsya, dumating ang ilang lalaki. May sigawan, may bato, may nabasag na bintana, may nasirang bakod. Tumawag ang kapitbahay kay Mara. Mara, nanginginig ang boses. May nanggugulo rito. Sinasabi nilang pangalan ni Victor. Hindi na nagdalawang isip pa si Mara. Tumawag siya ng pulis at kinausap ang barangay. Kinaumagahan nandun ang mga blotter. Detalyado at may pangalan. May oras, may ebidensya. Maghahain tayo ng kaso, sabi ni Attorney Salazar. Malinaw ang pananakot at paninira. Opo, sagot naman ni Mara. Ituloy. Habang umaandar ang kaso, humihina naman ang katawan ni Ramon. Sa ospital, tahimik siyang nakahiga. May mga tubo, may mga makina. Dumalaw si Mara, hindi para magpakitang tao, kundi para magsara ng bilog na iniwan ng nakaraan. Salamat. Mahinang sabi ni Ramon na makita siya. Hindi ko kayo pinagtanggol noon. Natakot ako. Tumango si Mara. Natapos na po yun? Ngumiti ang matanda. Isang ngiting pagod pero payapa. Ilang araw ang lumipas, pumanaw si Ramon ng tahimik. Kasama ang mga anak. Walang sigawan, walang drama. Isang pag-alis na may dalang bigat at katahimikan. Sa burol, magulo ang paligid. Mga kamag-anak na nagbubulungan, mga matang umiiwas kay Mara, at si Doña Celia na pilit na matatag. Hindi nagtagal ang mga bulungan. Sa gitna ng pagod at puyat,
Biglang napaupo si Doña Celia. Namutla at nanlamig ang kamay. May sumigaw. Na-stroke si Doña Celia! Nagkagulo ang burol. Dumating ang ambulansya. Tumakbo ang mga tao. Naiwan si Mara sa gilid, nakatingin, tahimik. Hindi siya natuwa. Hindi rin siya nagdiwang. Alam niyang ito ang puntong hindi na dapat pagsamantalahan. Habang sinasakay si Doña Celia sa ambulansya, tumingin ito kay Mara. Isang tingin na hindi nagalit. Hindi nagalang kundi pagod. Sa loob ng sasakyan, umandar ang sirena. Sa labas, bumalik ang katahimikan. Tumunog ang phone ni Mara. Mensahe iyon mula kay Attorney Salazar. Case versus Victor filed. Hearing set. Tumango si Mara sa sarili. Isang laban ang umusad. Isang buhay ang natapos. Isang katawan ang bumigay. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw sa kanyang huling hakbang na kailangan niyang piliin kung paano niya tatapusin ang kwentong ito. Hindi sa galit kundi sa hustisya at tahimik na lakas. Tahimik ang umaga sa Cebu. Bumukas ang bintana ng maliit pero maliwanag na bahay ni Mara at pumasok ang hangin na may amoy ng dagat. Hindi na siya nagigising sa kaba. Hindi na rin sa galit. Kung minsan nagigising siya sa tunog ng alon. Kung minsan sa halakhak ng isang batang babae. Tita Mara! Tumakbo si Nina, 7 taong gulang. Diretso sa sala, nakapaa, nakangiti, hawak ang coloring book. Anak siya ni Leo, ang lalaki na kilala ni Mara ilang buwan lang matapos siyang lumipat sa Cebu. Isang biyudo. Tahimik, hindi mapilit, hindi nagtatanaw ng nakaraan kung hindi kusang binibigay. Birthday ko na bukas ha? Paalala ni Nina. Seryoso mukha. Tumawa naman si Mara. Oo nga pala. Ilang taon ka na nga? 7. Taas ang sagot ng bata. Simple lang ang plano. Spaghetti, lobo, at maliit na cake. Walang handaan. Walang bisita. Walang kailangang patunayan. Ganito na ang buhay ni Mara ngayon. Simple, tahimik, buo. Sa Maynila, iba naman ang eksena. Si Adrian ay naka-jacket ng isang ride-hailing app. Pawis na pawis sa ilalim ng araw. Dati may driver, may opisina, may posisyon. Ngayon, pila sa gasolinahan, pila sa booking, pila sa buhay na hindi niya kayang ipaglaban noon. Minsan may sumakay na babaeng kahawig na Mara. Napatingin siya. Sandali lang, pero sapat para bumalik ang lahat ng alaala. Ang binyag, ang sampal, ang katahimikan niya habang kumakain ng baka. Samantala si Doña Celia naman nakaupo sa wheelchair sa isang maliit na sala. Hindi na makalakad ng maayos. Hindi na makasigaw. Hindi na makapang-insulto. Ang dating reyna ng angkan, ngayon ay umaasa na sa tulong ng iba. Tahimik, mabigat, at puno ng pagsisisi na hindi na mababawi. Sa Cebu, tuloy ang buhay. Isang hapon, habang naglalakad si Mara pa uwi galing palengke, may humintong kotse sa gilid ng kalsada. Bumaba ang isang lalaking pamilyar ang tindig. Pamilyar ang boses. Mara? Napatigil siya. Lumingon siya at doon niya nakita ang lalaking nagbigay sa kanya ng ice pack nung gabing sinampal siya sa binyag. Ikaw? Maingat niyang sabi. Ngumiti ang lalaki. Oo, pasensya na. Matagal na sana kitang kinausap. Nagkape sila sa isang tahimik na cafe. Walang media, walang drama. Tahimik lang ang usapan. Alam mo, panimula ng lalaki. Noong gabi ngayon sa hotel, hindi ko makalimutan ang itsura mo. Napatitig si Mara. Paano? Hindi ka umiiyak nun. Hindi ka nga sumigaw eh. Pero parang may nabasag. Sagot niya. At alam kong kung walang tutulong sa'yo, lulunukin ka ng mga yon. Dahan-dahan niyang inilapag ang tasa. Akong bumili ng bahay. Diretsong sabi niya. Nanlaki ang mata ni Mara. Ikaw? Tumango ang lalaki. Hindi naman para ipahiya sila. Para siguraduhin lang na ligtas ka. Pero ang abogado, ako rin ang nag-tip kay Attorney Salazar. Isa siya sa pinakamalinis at pinakamatalino. Ayoko masayang ang laban mo. Tahimik si Mara.
Hindi siya umiyak, hindi rin siya nagsasalita. Hindi ako lumapit, patuloy ng lalaki. Ayokong isipin mo na may kapalit. Lahat ng ginawa ko. Ginawa ko yon dahil may babaeng tulad mo na kailangang manalo. Huminga si Mara ng malalim. Sa unang pagkakataon may luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kabutihang hindi niya hinihingi. Salamat. Mahina niyang sabi. Walang anuman. Sagot naman ng lalaki. Masaya na ako makita kang ganito. Lumipas ang mga buwan. Isang gabi habang nanonood ng balita si Mara, may lumabas na segment sa TV. Breaking news! Cebu-based entrepreneur Mara Santos engaged to hotel magnate and philanthropist, one of the country's most eligible bachelors. Napatingin si Nina sa TV. Tita Mara, ikaw yan na! Ngumiti si Mara. Hindi sa kamera, kundi sa lalaking katabi niya sa sofa. Hindi niya kailangang banggitin pa ang pangalan. Hindi niya kailangang ipagyabang ang yaman. Ang mahalaga, pinili siya. Hindi bilang kawawa, kundi bilang kapantay. Sa screen, pinakita ang engagement photo. Simple lang. Walang engranding singsing. Walang helicopter. Pero malinaw ang ngiti ni Mara. Buo, tahimik at malaya. Makikita si Mara sa taging dagat. May hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi ito bulaklak ng kasal. Ito ay bulaklak ng kalayaan. Bunga ng tapang, dignidad at pagpiling hindi mananatili sa lugar na hindi ipinaglaban. At doon tuluyang nagsara ang kwento. Hindi sa paghihigante, kundi sa katahimikang piniling ipaglaban. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!